Fully booked na ang maraming biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa Holy Week. Ang ilang pasahero tila penitensya na raw kung ituring ang biyahe tuwing ganitong okasyon. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Brian, kamusta na ang biyahe ngayong Lunes Santo? Sa mga oras na ito ay medyo nakakahinga na ang PTEX dahil yung mga mahahabang pilang naabutan natin kanina, wala na yon. Pero muling nalampasan ng terminal ang 100,000 daily average passenger count nito. Dahil as of 6 p.m., umabot sa halos 135,000 ang bumiyahe ngayong araw. Sinabayan pa ng rush hour kanina, kaya may mga pasaherong nandito na kanina pa. Alas 6 pa lang ng gabi, nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange na si Jumel. Alas 9 dapat ang biyahe niya pa Naga City, pero wala pa rin ang bus na sasakyan niya. Ito yung sinasabi ko sa iyo na parang every year na penitensya or kalbaryo ng mga Bicolano pauwi ng Bicol Region. Paulit-ulit every year na hindi nare-resolba yung ganong klase ng mga issues. Panaga rin si Chay kasama ang asawa at mga tauhan sa kanilang shop. Maswerteng nakabili sila ng ticket ngayong araw kahit marami na ang bumabiyahe. Nakaraan pang araw, nandito na kami. Tapos nagtanong kami, sabi niya, pwede naman daw yung araw na yon, tsaka kami bibili ng ticket. Sapat naman po, at tsaka mukhang naman sila, ready naman po sila pag ganun. Malayo tsaka maraming tao. Mukhang ready naman sila lahat. Simula pa kanina, walang tigil ang dating ng mga pasahero sa PTEX. Maraming biyahe ang fully booked na, habang ang ibang kumpanya ng bus nagdagdag ng biyahe para mas maraming pasahero ang makasakay. Sa pag-iinspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon, may ilan siyang request para mas maging maginhawa ang biyahe. Kasama riyan ang pagdaragdag ng mga CR. Hiniling din niya ang pagkakaroon ng maayos na mapupwestuhan ng mga dispatcher ng bus. Dagdag pa ng kalihim, dapat maging maayos ang scheduling system ng mga bus na may iksilang ang ruta. Walang oras na pagdating nila dito na fix, problema yon, no? Kailangan kung ano yung sistema natin para doon sa mga mahahabang biyahe, ganun din ang sistema para doon sa mga maiigsing biyahe. Sunod na sinilip ni Dizon ang mga terminal ng bus sa EDSA Pasay. Dito siya na bad trip. Walang maayos na waiting area para sa mga pasahero sa gitna ng maalikabok at mainit na garahe. Hindi pa maayos ang CR at hindi rin daw nasusunod ang oras ng pagdating ng mga bus. Kitang-kita mo naman, hirap na hirap yung mga kababayan natin. Hindi ba? I mean, they deserve better than this. Look at this. Di ba? And illegal ito. This is not a legal terminal. Ayon naman sa mga pasahero, mas madali para sa kanila ang terminal dito. Doon kami nagpa-reserve. Kaya lang, dadaan naman daw dito. Sabi ko, kung pwedeng pick up na lang dito. Sayang taxi, di ba? Magkano din singil ng mga taxi, mga 400, 500, papunta lang doon. Tapos, kung dito naman, gagasto ka lang mga 20, malapit na. Palalampasin muna ni Dizon ang Semana Santa bago talakayin ang problema. Ayon sa huling update ng PTEX, madaling mapuno yung mga bus pa Bicol. In fact, in the next 2 days ay nasa 7 sa bawat 10 bus ang fully booked na. Kaya abiso po sa mga pasahero, lalo na yung mga pupuntang Bicol, agahan po ang pagbili ng ticket para magandang upuan nyo sa loob ng bus. At huwag kalilimutan dito sa mga mag-i-stay dito sa terminal, magdala po ng pamaypay. Kasi tulad ngayong oras na to, mainit dahil pinatay na ang aircon dahil wala ng pasahero sa itaas. Ang mga pasahero natin dito na lang sa baba, nag-iintay ng biyahe. Muling bubuksan ng aircon, alas 3 pa ng umaga. Kaya pag-ukulang ko, wala akong dalang pamaypay. Makeup lang ang panlaban ko para maging fresh ngayong gabi. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.